paksa na biblical na paglago at pagdi-disciple. Noong nakaraang discipleship training class natin, sa ilalim ng paksa ng ating pag-aaral, ay nakita natin na turo at aral ng banal na kasulatan at kalooban ng Diyos na ang kanyang iglesia at ang lahat ng naligtas na ay lumago sa pananampalataya sa Diyos, sa kaalaman sa kanyang salita. At yan ay malinaw na nakita natin na ang isang mahalagang tanda ng isang healthy church ay ang laganap na pagmamalasakit sa paglago ng iglesia ayon sa nakasulat sa Biblia. Ibig sabihin nito ay lumalagong mga miyembro, hindi lang dumadami ang bilang. At yan ay ang pagiging buhay ng ating iglesia ay nangangahulugan ng paglago. Nakita natin na ang paglago ay tanda ng buhay. Kung ang isang puno ay buhay, ito ay lalago. Kung ang isang hayop ay buhay, ito ay lalaki. Kung kaya't ang paglago ay nangangahulugan ng patuloy na paglago at pag-usad hanggang matapos ito sa kamatayan. Mga kapatid, inaasahan ni Pablo na ang mga taga-Korinto ay lalago sa kanilang pananampalataya. Malinaw po yan na naitala sa 2 Korinto 10:15, at ang mga taga-Epeso ay maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Yan ho ang sinasabi ng Epeso 4:25 at ganun din ng Colossus 1:10. Sinabi ni Pedro sa kanyang sinulatan sa unang Pedro chapter 2 verse 2, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. Ito ay malinaw na nagpapakita na inaasahan ng Panginoong Diyos na susundin natin itong mga biblical teachings and principles na ito sa ating iglesia at sa ating buhay pananampalataya. Subalit, saan ba ang primarily o pangunahing ninanais ng Diyos na makita na lumalago ang kanyang iglesia o lumalago ang kanyang mga anak sa pagdidisciple? Nakita natin na ang una ay paglago sa kabanalan. Ibig sabihin, kapag lumalago at nadi-disciple through the Word of God, ang isang iglesia, ang mga mananampalataya na kabilang dito, ay magkakaroon ng paglago sa kabanalan. Paano natin malalaman kung ang mga Kristiyano ay lumalago sa kabanalan? Hindi natin ito masasabi base lang sa kanilang kasabikan sa mga gawain, sa paggamit ng mga salitang relihiyoso, sa pagdami ng kanilang kaalaman sa Biblia. Hindi rin matibay na basihan ang ipinapakita nilang pagmamahal sa church o kumpiyansa sa kanilang sariling pananampalataya. Hindi rin natin masisiguradong lumalago ang mga Kristiyano dahil tila may ipinapakita silang devotion sa Diyos. Ang lahat ng ito ay maaaring maging ebidensya ng tunay na paglagong Kristiyano. Pero, kasabay nito, ang isa sa pinakamahalaga at karaniwang di napapansing tanda ng paglago ay ang paglago sa kabanalan na nakaugat sa self-denial. Ang linaw po niyan sa Santiago 2:20-24, 2 Peter 1:5 and 11. Ang church at ang mananampalataya ay dapat kakakitaan ng laganap na pagmamalasakit sa paglago sa kabanalan ng mga miyembro
nito. Ang pagbaliwala sa kabanalan, katulad ng pagbaliwala sa church discipline, ay nagbubunga ng mga disciples na mahirap akayin sa paglago. Nagiging malabo sa mga tagasunod ni Jesus kung ano ang buhay na kalugod-lugod kay Kristo sa mga churches na hindi sinasaway ang makasalanang gawain. Para itong hardin na hindi man lang tinanggalan ng masasamang damo o hindi tinamnan ng magagandang mga halaman. Malinaw na ang ebidensya ng biblikal na paglago sa iglesia at lahat ng kaanib nito at pagdidisciple ay paglago sa kabanalan. Ito ay tinatawag na sanctification o holiness, growing holy and sanctify every day in our lives. Ngayon, tingnan natin ang isa pang nais na ipaunawa sa atin patungkol sa ating paksang ito. Ano ang pananaw sa tama at hindi tama na paglago ng church? Dapat maintindihan natin na ano ba ang pananaw sa tama at hindi tama na pag-growth ng church. Mga kapatid, ang church ay may pananagutan sa Diyos sa paglago ng mga tao sa kabanalan. Ang iglesia na tinatawag ding pamayanan na nakipagtipan sa Diyos na namumuhay sa kabanalan ay maaaring maging kasangkapan niya sa ikalalago ng kanyang mga anak. Habang ang mga anak ng Diyos ay sama-samang lumalago at nagpapatatag sa kabanalan at pag-ibig, dapat ding nagiging mas mahusay sa pagdidisiplina at paghihikayat sa discipleship. Kung sisilipin mo ang buhay ng isang church, makikita mo ang paglago ng mga miyembro sa iba't ibang paraan. Pero ang una nating tingnan muna ay ang ating sarili. Tayo ba ay lumalago, nakakakitaan ng paglago bilang anak ng ating Panginoong Diyos, bilang kabahagi sa kanyang iglesia? Kailangan nating sagutin ito. Kung ikaw ay nagiging stagnant o nananatili na lamang sa status o kalagayan ng iyong pananampalataya nang walang paglago sa kabanalan, paglago sa pagsasabuhay ng mga aral ni Kristo, ito ay isang pagtutuwid at ito ay isang paalala sa ating lahat. Mayroong mga ilan na posibleng mangyari kapag lumalago ang mga kapatiran sa ating iglesia. At ang mga ilan dito ay aking babanggitin. Una, pagdami ng mga tinatawag sa pagmimisyon. Kapag ang iglesia ay lumalago, kapag ang isang mananampalataya ay nag-growth sa spiritual na aspeto, mayroon siyang biblikal na kaisipan na bahagi siya ng pagmimisyon na itinuro ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga disciple, sa kanyang mga alagad, sa kanyang church. Napakalinaw na bago umalis ang ating Panginoong Jesucristo, 2,000 taon na ang nakalilipas, ay kanyang binigyan ng utos
Hindi lang to utos, kundi ito ay isang dakilang utos sa kanyang mga alagad at sa kanyang church. Ano sabi niya? Kaya nga humayo kayo, gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa, bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Panginoong ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko. Ang isang Kristiyano na bahagi ng isang church, kapag lumalago, ay meron siyang pakiramdam na siya ay tinawag ng Diyos sa pagmimisyon na pagsunod sa atas ng Panginoon. Di ko sinasabi na maging full-time siya, kundi bahagi na ng kanyang buhay ang pagmimisyon patungkol sa Ebanghelyo ni Kristo o Ebanghelyo ng Diyos. Pagmimisyon sa pagbabahagi, pangangaral, pag-evangelize, pagtulong, paggamit ng kanyang buhay sa mga spiritual and gifts and talents na ibinigay ng Diyos sa kaharian ng Diyos. And he and she has a sense of mission. Pangalawa, ang mga mas nakatatanggang miyembro ay nagkakaroon ng panibagong pagkakilala sa kanilang responsibilidad sa pagbabahagi ng Ebanghelyo at pagdidisciple sa mga nakababatang miyembro. Meron na siyang desire na gamitin ng Lord dahil siya ay matandang miyembro na sa church. Pag sinabi kong matandang miyembro, dapat totoong na born again, totoong naligtas, matured na miyembro na siya. Dapat may sense of accountability and responsibility siya na mag-disciple, na mag-alaga ng isang mananampalataya na mas nakababata o baguhan para sa kanya. Pangatlo, may paglago sa pananalangin ang church na nakasentro sa evangelism at saka sa mga ministry opportunities. Ang maririnig mo sa mga taong ito ay ito: magsisimula ako ng evangelistic Bible study sa trabaho ko. Yan yung mga nakikita nating nagmamature na mananampalataya. Sasabihin niya palagi, kapag nandun siya sa isang pagkakataon, magsisimula ako ng evangelistic Bible study dito sa trabaho kong ito. So nakita niyo po, ibig sabihin, sa kabila na siya ay nagtatrabaho, meron siyang pakiramdam sa misyon na nilalagay ng Lord sa kanyang puso bilang isang Kristiyano, bilang isang totoong mananampalataya kay Kristo. Sasabihin niya, magsisimula ako ng evangelistic Bible study sa trabaho ko. Sasabihin niya, pwede ba akong ipanalangin ng church? Kasi gusto kong gamitin ako ng Panginoon. Pang-apat, mas maraming miyembro ang nagbabahagi ng gospel sa mga hindi pa kasama sa church. Yan ang isang makikita nating markang lumalagong Kristiyano, lumalagong iglesia. Mas marami ng miyembro ang nagbabahagi ng gospel sa mga hindi pa kasama sa church. Hindi lang nila iniisip na ang pag-evangelize, ang pagbabahagi ng salita ng Diyos ay para lamang sa pastor o sa mga manggagawa sa church, kundi iniisip nila na kahit siya ay wala sa leadership, ay meron siyang pagnanais na ibahagi ang gospel sa mga hindi pa kasama sa church, sa mga unbelievers. Panlima, mas maraming mga gawain na pinasisimulan ng mga miyembro at hindi masyadong umaasa sa program lamang ng church. Ibig sabihin, may programa yung church patungkol sa iba't ibang klase ng
pamamaraan sa paglagong pananampalataya na nakasentro sa Word of God, sa Gospel. May mga tinatawag na pagmimisyon ang church o pag-evangelize ang church, pero nasa puso ng lumalagong Kristiyano na siya ay nagpapasimula siya na kung saan ay may desire siya na magamit ng Panginoong Diyos. Ang mga maririnig mo sa taong lumalagong ganyan ay ganito: Pastor, ano po sa tingin ninyo kung mag-organize kami ni brothers and sister ng isang okasyon para ma-share ang gospel? Nag-i-initiate na siya. Meron na siyang pag-i-initiate. Siya na yung nagpapasimula na nagsasabi siya na gusto namin na bumuo ng isang Bible study, gusto namin bumuo ng isang grupo ng mga hindi mananampalataya. Gusto namin na mag-organize ni sister, ni brother ng isang okasyon para ma-share ang gospel. Ito pa po, na marka ng isang lumalagong Kristiyano at iglesia, na pag-uusapan ang mga spiritual na bagay. Kasama na ang pagpapahayag ng kasalanan at pagtuturo sa krus sa mga simpleng pagtitipon ng mga church member. So, meron na sila ngayong concern na pag-usapan ang mga spiritual na bagay. Dati, kapag ka nagtitipon, hindi man lang mapag-usapan ang salita ng Diyos, hindi man lang mapag-usapan at makamusta ang paglago sa pananampalataya ng kanyang buhay espiritual. Ang pinag-uusapan ay ang mga bagay na makasanlibutan. Pero kapag lumalago na ang isang Kristiyano, na pag-uusapan nila ang mga espiritual na aspeto. Nandun yung kanilang pagbabahaginan na pinag-uusapan ang patungkol sa kasalanan ng umiiral at patuloy na nagsasabing ang tanging solusyon lamang ay ang cross ni Kristo. Minsan may mga pagsisharing na, kapatid, nag-i-struggle talaga ako sa isang aspetong ito. Nandun na yung kanyang concern sa kanyang buhay espiritual at humihingi siya ng tulong sa kanyang pamumuhay, kung paano siya magtatagumpay sa kanyang kahinaan, kung paano siya magtatagumpay sa kawalang interest niya sa salita ng Diyos. Nandun na yung mga bagay na iyo. Kaya sasabihin niya, Brad, sister, nag-i-struggle ako. Bakit wala akong desire na magbasa ng Biblia? Bakit wala akong desire na maglingkod sa Lord? Bakit wala akong pagnanais na sambahin siya sa aking buhay? Bakit wala akong desire sa mga bagay na spiritual? Meron na siya ngayong curiosity. May curiosity na siya ngayon patungkol sa kanyang buhay spiritual. Yan ang isang pang-anim na tanda ng lumalagong isang Kristiyano. Pang-pito, mas lumalaki ang sacrificial giving. Ano ba yung sacrificial giving? May mga pagbibigay na may sakripisyo. At yan ay tinuturo naman ng Biblia. At pagpapakita ito kapag pinag-usapan ang sacrificial giving o pagbibigay sa Panginoon, nagiging good steward ka. Pwede mong marinig sa Kanya na, mahal o asawa ko, paano kaya tayo makapagbabawas ng 1,000 piso sa ating budget para makatulong sa gawain ng Panginoon? Dati, wala siyang kanais-nais na yung mga financial blessing na binibigay ng Diyos sa Kanya ay ginagamit niya lang sa kanyang sarili. Hindi siya nagiging mapagbigay sa gawain ng Diyos. Hindi siya nagiging mapagbigay sa manggagawa ng Panginoon. Hindi siya naglalaan at nagtatabi ng kinikita niya na para sa Panginoong Diyos. Pero kapag lumalago na ang isang Kristiyano, dahil mahal niya si Kristo, mahal niya ang gawain ng Panginoon, may mga tao na mas nagkakaroon na ng puso sa sacrificial giving o pagsasakripisyong pagbibigay. Kaya maririnig mo na dyan na paano ba ako
makapagbabawas kahit na ng 500 o 1,000 dito sa pagpapalang tinanggap natin para meron tayong maitulong, maibigay sa gawain ng Diyos. Maraming Kristiyano gusto umattend lang sa church, pero pagkang usapin po ay sacrificial giving, may reklamo na po. Meron na silang reklamo, meron na silang kaisipan na hindi maganda. Pero kapag lumalago po ang isang Kristiyano, nagmamature ang isang Kristiyano, lumalago ang isang mananampalataya, bahagi na ng kanyang buhay pananampalataya ang sakripisyong pagbibigay. Ano ibig sabihin nito? Meron na siyang puso na magbigay sa Panginoong Diyos. Hindi lang niya sasabihin na ang lahat ng kinikita niya ay para sa Kanya. Malinaw yan sa 2 Corinthians chapter 8 and chapter 9. Malinaw yan sa 1 Corinthians chapter 16 patungkol sa mga pagkakaloob. Maririnig mo na sa Kanya. Meron akong pagpapalang dumating ngayon. Meron akong kinita ngayon. Meron akong blessing na tinanggap ngayon. Paano ko ba mababawasan ito para makatulong sa gawain ng Panginoon, para makatulong sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, para makatulong sa misyon, para makatulong sa pagtatayo ng chapel, para makatulong sa pangangailangan ng church. Pagka po naging ganyan na rin po ang kanyang konsepto, ang ibig sabihin po yan ay meron pong paglago na po na nakikita. Bagamat nakalagay po ito sa pang-7 o pang-8. Kasi sa totoo lang naman talaga, ang isang mahirap i-give up ng isang nagsasabing Kristiyano ay kung paano niya babahaginan ang gawain ng Diyos. Usually, ang Diyos hindi niya kailangan pero command niya yun utos niya yun upang matugunan yung lahat ng pangangailangan sa ministry niya. Kaya ang huli po na makakikita natin na lumalago ang isang Kristiyano kapag hindi na siya madamot magbigay sa Panginoon. Kapag meron na siyang sacrificial giving na nararamdaman, na magbibigay ako sa gawain ng Diyos kasi gusto kong tumulong sa gawain ng Panginoon. Gusto kong magbigay sa gawain ni Lord. Ano pa? Mas lumalago na ang bunga ng Espiritu. May nakikita na po ang paglago, may nakikita na po na bunga ng Espiritu sa kanyang pamumuhay. Of course, alam natin dahil ang katawan natin ay templo ng Espiritu Santo sa 1 Corinthians chapter 6. 1 Corinthians chapter 3. Makikita na po na may bunga na po ang Espiritu Santo. At ang bunga ng Espiritu Santo ay pag-ibig. Pang-siyam, nagsasakripisyo ang mga miyembro ng kanilang trabaho para makapaglingkod sa church. Ang isang lumalagong Kristiyano ay meron na siyang sakripisyo, nagsasakripisyo siya sa kanilang trabaho para makapaglingkod at makadalo sa church. Kaya dito, itong lesson natin ito, isang malaking problema ito sa Amerika. Malaking problema ito sa Pilipinas, na sa halip na ang trabaho ay magbigay ng kaluwalhatian sa Panginoong Diyos. Sa halip na ang trabaho ay maging pagpapala ng Diyos sa Kanya, para mas higit niya na makita na sino ba ang uunahin ko sa buhay ko, ang trabaho ko ba o ang Diyos. Kaya malinaw na kapag ang isang Kristiyano ay lumalago sa kanyang pananampalataya at relasyon sa ating Panginoong Jesucristo, may mga sakripisyo po siya sa kanilang trabaho para makapaglingkod sa Diyos, para mauna ang Diyos
sa kanyang buhay. Minsan mababalitaan mo yung ganitong mga pangungusap. Nabalitaan mo ba na 3 beses tinanggihan ni sister, ni brother, ang promotion niya sa kanyang trabaho para patuloy siyang makapaglingkod sa church bilang ganito at ganon? Kapag ang isang Kristiyano ay lumalago, kapag alam niya na ang trabaho na meron siya ay makakahadlang sa paglago sa kanyang pananampalataya, paglilingkod, at pag-una sa Panginoong Diyos, hindi niya ho ito kaagatin, hindi niya ho ito susunggaban. Makikita mo sa lumalagong Kristiyano na alam niya kung ano ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Pero nagiging iba ito ngayon sa panahon natin na maraming Kristiyano daw sa puso nila pero hindi kinukonsider ang Diyos sa buhay nila. Hindi nila kinukonsider ang Diyos sa buhay nila. Hindi nila sinasama ang Diyos sa plano nila. Kaya kahit na Sunday magtatrabaho, alam naman nila na kahit Sunday papapasukin sila, ano gagawin nila? Mas mahalaga sa akin ang kumita kaysa sa gampanan ko ang ministry na ibinigay ng Diyos sa akin. Mas mahalaga sa akin ang kumita kaysa sa unahin ko ang Diyos sa pagsamba. Kailangan kong mas unahin ang aking trabaho para matugunan. Sayang din yung 700, sayang din yung 800. Mga kapatid, yan ang nakalulungkot. Hindi lang sa iglesia dito sa Pilipinas, kundi lagana po ito sa ibang mga lugar na bansa. Na hindi nila kinukonsider, hindi nila tinitingnan na itong trabaho bang ibibigay sa akin ito bang trabahong a-applyan kong ito, makakahadlang ba ito sa plano ng Diyos sa akin na gamitin ako na makapaglingkod sa Kanya? Makakahadlang ba ito sa pagsunod ko sa Panginoong Diyos na unahin Siya sa aking buhay? Hindi na ho nakukonsider yung ganong mga bagay. Kapag nakita yung opportunity na malaki ang magiging salary, pag nakita ang opportunity na mayroong trabaho, agad-agad po tinatanggap. Pero ano yung nangyayari po? Napapabayaan po ang paglilingkod sa Diyos. Napapabayaan ang ministry na ibinigay ng Diyos. Napapabayaan ang spiritual na paglago niya sa Panginoong Diyos dahil wala na siyang oras para sumamba, paglingkuran ang Diyos sa buhay niya. Kaya yung mga lumalago po na mananampalataya, mababalitaan mo yung ganitong mga pangungusap. Kapag nag-uusap yung mag-asawa, kapag nag-uusap yung mga kapatiran, ang sasabihin nita, nabalitaan mo ba na 3 beses tinanggihan ni brother o ni sister ang promotion niya para patuloy siyang makapaglingkod bilang church council and worker sa church natin? Ganyan ang lumalagong mananampalataya. Hindi ka sunggab na sunggab sa trabaho. Hindi ka kuha ng kuha kapag alam mo na itong work na meron ka ay mapapalayo ka sa Diyos. Hindi ka magagamit ng Panginoong Diyos. You should be reject ang mga bagay nito sapagkat ang panuntunan natin ay ang Biblia. Di po ba? So love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Ibig sabihin po, kapag minahal mo yung Diyos, huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosan sa buhay mo, kahit yung trabaho mo. Huwag mo sasambahin ang Diyos-Diyosan kahit na ang work mo sa araw ng Sunday. Yun po yun eh. Igalang mo ang araw ng pamamahinga. Sumamba ka sa araw ng pamamahinga. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ng Panginoon. May mga iba pa, para lang makalusot, pag tinatanong ng mga kapatiran, Brad, sister, ba't di ka nakaten?
nagdasal naman ako kahit di ako naka-attend. Nakinig naman ako sa online. Mga kapatid, hindi yan ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Kapag lumalago ka bilang Kristiyano, meron pong nakakikita na sa iyo na pagsasakripisyo sa iyong trabaho para mauna mo ang Diyos sa buhay mo, mapaglingkuran mo ang Diyos sa buhay mo, at magamit mo ang buhay mo sa ministeryong tinanggap mo sa Diyos. Pinangungunahan, ito pa, yung pang-10, pinapangunahan ng mga asawang lalaki ang kanilang mga asawang babae ng may pagsasakripisyo. Ang mga magulang ay nangunguna na sa pag-akay sa kanilang mga anak sa pananampalataya. Yun yung nakikita natin kapag lumalago na sa pananampalataya. Ang mga magulang, ang mga parents, ang mga grandparents, dapat sila na ang nangunguna ngayon sa pag-akay sa kanilang mga anak sa pananampalataya. Lagi nilang sinasabi, anak, magbasa ka ng Bible. Nire-remind nila, mag-devotion ka, manalangin ka. Anak, may gawain sa church ngayon. Di ba? Apo, may gawain sa church ngayon. Sumamba tayo. Pumunta tayo sa Panginoon. Lagi mong uunahin ng Diyos sa buhay mo. At laging sinasabi ng mga magulang na ito, kapag meron silang concern, may malasakit sila sa pananampalataya ng kanilang mga anak, ng kanilang mga apo, lagi nilang sinasabi yung ganong mga bagay. At sinasabi nila, anak, ipanalangin natin ngayong gabi. Anak, ipanalangin natin ngayon. Yung pastor natin, yung worker, yung mga pangangailangan, narinig natin yung mga projects ng church natin, sa mga extension natin. Narinig natin yung mga kapatid natin na may mga sakit. Meron na siya ngayong concern. Nililib na niya ngayon yung anak niya. Nililib na niya ngayon yung mga apo niya. Saan? Sa paglago sa pananampalataya sa Diyos. Yan po ang marka na lumalago ang isang Kristiyano. Ano pa po? Pagsang-ayon ng na disiplinahin ang mga hayagan at hindi tinalikurang kasalanan. Hindi mo nilalabanan ang katotohanan. Kapag ka merong itinutuwid ng may pagmamahal sa loob ng simbahan, hindi ikaw kumukontra, kundi sinasabi mo na maganda yan dahil ayaw nating mapalayo si brother, ayaw nating mapalayo si sister. Maganda yan na pinapaalala natin sa kanila ang salita ng Diyos para magtagumpay sila kung ano man ang hayagan o public sin na ginagawa nila. Yan ang mga lumalago sa pananampalataya. Panghuli, pagpapakita ng pagmamahal sa makasalanan sa pamamagitan ng pag-abot sa Kanya bago pa man umabot sa pagkahulog sa kasalanan at pagdidisiplina. Kapag nagmamature ka na, meron ka ng konsepto ngayon na kung paano ka nagiging concern sa mga kapatid natin. Maaari kang magpaalala sa kanila, especially kung loved ones mo sila, na sabihin mo, kung asawa mo, o anak mo, o apo mo, kapatid mo, yung nakikita mo na nagiging hadlang, na alam mo na mali, kung bakit sila hindi patuloy sa pananampalataya sa Diyos at commitment sa Panginoon, meron ka na ngayong pagmamalasakit sa kanila. At sinasabi mo, ng may pagmamahal at pagtutuwid based on the Word of God, yung kanilang mga nagagawang mali o pinamumuhay ng mali dahil alam mo na yun yung nagiging hadlang. Yan yung panghuli. Pagpapakita ng pagmamahal sa ating mga kapatid, na abutin sila kapag meron silang mga nagagawang namumuhay sila sa mali o bago pa dumating sa pagkahulog sa kasalanan, meron ka ng puso ngayon na sabihin sa kanila, kung anak mo, anak, gusto kitang makausap sana Mahal kita at gusto ko na hindi ka mahulog sa kasalanan. Pag-pray tayo. Sabihin mo sa kanya, kasi ito yung turo ng Bible, o asawa mo, o anak mo, apo mo, meron na po tayong concern sa kanila ngayon. Yun yung dapat nating maintindihan.
Marami po ako nabanggit sa inyo ng mga marka ng paglago ng isang Kristiyano, ng ating church. Dahil alam natin, kapag lumalago tayo sa kabanalan, makikita ho talaga doon sa kabanalang iyon yung bunga ng lahat ng paglago natin. More or less, nasa 12 po itong mga ilan na nabanggit ko. At alam ko, marami pa kayong naiisip na marka ng isang lumalagong Kristiyano. Ilang halimbawa lang ito ng klase ng church growth na dapat nating ipanalangin at pagsikapan bilang mga Kristiyano. Ang mga malusog na iglesia ba ay lalago din sa bilang? Alam niyo, hanggat di po natin naipapamuhay ang salita ng Diyos, hanggat di po tayo nakakapamuhay sa kalooban ng Panginoong Diyos, hindi ho tayo gagamitin ng Panginoon. Kasi bakit? Natatakot tayo eh. Tama po ba? Alam natin na may hadlang kung bakit di natin maibahagi ang salita ng Diyos, kung bakit hindi tayo makapaglingkod sa Lord, kasi nga alam natin na may mga kahinaan tayo na naipamumuhay. Kaya ang mga healthy churches ba ay lalago din sa bilang? Ang sagot ay oo. Dahil sa kanyang patotoo sa mabuting balita. Kapag kayong mabuting balita, kapag ang salita ng Diyos, kapag si Kristo nakikita sa ating pamumuhay, may mga tao ho na naliliwanagan. Tama po ba? May mga tao tayo na i-impluwensyahan dahil nakikita nila yung ebanghelyo ng Diyos, yung salita ng Diyos sa buhay natin. Nagtataka sila, bakit iba na tayo? Bakit ganito na yung nangyayari sa buhay natin? Kaya, lalago po. Minsan ay may ibang layunin ng Diyos katulad ng pagtuturo sa kanyang mga anak na maghintay at magtiyaga. At ang dapat nating pagtuunan ay ang pagpapatuloy sa katapatan at totoong paglago espiritual. At ano nga po ba ang nadudulot ng totoong paglago sa buhay po ninyo at sa church? Dapat may matapat po na pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng expositional Bible preaching o pagpapaliwanag sa pangangaral ng Biblia. Dapat ay mayroon pong tamang biblical na doktrina at theology. Dapat po ay maging gospel-centered tayo sa buhay natin. Nakasentro po sa Ebanghelyo at ang biblical na pagkaunawa saan? Sa conversion mo. Kanino ka na ba ngayon? Kanino ka ba na-convert? Na-convert ka ba sa pangalan ng church natin o na-convert tayo kay Kristo? Mula sa pagiging hiwalay natin kay Kristo, kanino tayo kinonvert? Kinonvert po tayo dapat kay Kristo. Dapat totoong mananampalataya tayo. Dapat naiintindihan mo na may bahagi ka sa pag-evangelize. Dapat naiintindihan mo na may Christian discipline. Kapag alam natin na nagkakamali tayo, natural po may dapat mag-tweet sa atin ng may pagmamahal. At naiintindihan mo din dapat ang leadership sa loob ng simbahan. Naiintindihan mo din dapat ano yung mga accountability and responsibility mo bilang mananampalataya at kabahagi sa church. Pero kung ang mga churches ay lugar kung saan ang mga idea lang ng pastor o leader o miyembro ang itinuturo, kung saan ang Diyos ay mas pinagdududuhan kaysa sinasamba, kung saan ang gospel ay pinapalabnaw at ang evangelism ay ginagamitan ng gimmick, kung saan walang kabuluhan ang pagiging miyembro ng church at hinahayaan ang makamundong pamumuhay ng mga taong kasama sa loob ng simbahan, wala tayong makikitang komunidad na nagkakaisa o nakapagpapalago ng ating pananampalataya. Kung mapapansin nyo, ang hadlang po sa paglago ng church ay yung mga natitira pang kahinaan at kasalanan ng bawat isa sa atin. So mga kapatid, sana naintindihan natin ngayon na ang biblical na paglago at pag-disciple, una, paglago sa kabanalan, pangalawa, nakita na po natin ang tamang pananaw ng paglago ng iglesia, kung paano siya mag-grow. Nakita po natin yun. So para po sa inyo pang mga gustong matutunan, naka-live po ito sa Facebook natin. At kung may time po kayo, maaari nyo pong bisitahin para
mas maintindihan niyo pa po ang ating pinag-aralan ngayon. So our concern in our church ay para lumago po ang buhay spiritual natin kay Kristo. At habang lumalago po tayo spiritually sa pananampalataya kay Kristo, of course, mag-growth din po ang simbahan at ang church. Katulad ng nangyari po sa gawa, araw-araw nadadagdagan, idinadagdag sa kanila ng Diyos ang mga inililigtas. Everyday God added yung mga naliligtas. Everyday po yun. So sana po naiintindihan natin to. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito, sa natapos po naming paksa na tinalakay ngayon na biblical na paglago at pagdi-disciple. Kalooban nyo na lumago kami sa aming pananampalataya sa inyo. Kalooban nyo na makita sa buhay namin ang bunga ng mga paglago namin sa kabanalan at pamumuhay. Hindi lamang namin tinitingnan ang aming mga sarili, kundi tinitingnan namin kung ano ang gusto nyo na mangyari sa buhay namin. Lord, patawarin nyo kami kung may mga pagkukulang po kami sa inyo. Patawarin nyo po kami kung sa mga napag-aralan namin ay may mga ginagawa kami na salungat dito. Forgive us, Lord. At bigyan nyo po kami ng panibagong kapanariwaan sa aming kaluluwa, sa aming espiritu, na sa tulong at biyaya ng inyong banal na espiritu sa buhay namin ay magawa po namin na mag-desire na lumago sa pananampalataya. Dahil naniniwala po ako, katulad ng sinabi ng inyong salita, kayo ang gumagawa sa aming isipan at kalooban upang magawa namin ang inyong nais sa buhay namin. Hindi po ako, kundi kayo. Ang salita nyo, ang banal yung espiritu, ang mag-aakay sa amin sa paglago. Maraming salamat po. This is our prayer in Christ's name. Amen and amen. Palakpan po natin ang ating Panginoong Diyos. We have a few minutes break at magsisimula na po tayo sa ating gawain.